Amen. Praise the Lord. Isa po hong palakpak para kay Leah. Ang ganda po yung kanyang pangalan, Amelia Luis Apollo. Praise the Lord. Para kung nakita si Anna ng Frozen, yung maliit pa siya. Beautiful girl, beautiful voice. Magandang umaga po sa ating lahat. Yeah, welcome po tayo sa unang linggo ng March. There are 5 Sundays in the month of March. And we will be talking about nuggets of wisdom from the book of Proverbs. A beautiful, beautiful book. And I'm sure marami po tayong matututunan from the Word of God. To begin po our studies, I'd like to invite you to open with me to the book of Proverbs chapter 3. Babasahin po natin 9 and 10 from the NIV version. Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. This is the word of the Lord. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Father in heaven, salamat po sapagkat ang iyong mga salita ang aming kalakasan, ang iyong mga salita ang aming gabay, ang aming liwanag, ang iyong mga salita ang aming inspiration, ang iyong salita, Panginoon, ang aming gabay sa bawat araw, ang aming kaaliwan, ang aming Panginoong kalakasan sa bawat araw. And thank you that this church is focused mainly on what the Bible says, and we are committed to teaching to all our members and to all our friends all over the world to give them the powerful, living, alive Word of God. And thank you for anointing your speakers na nakatayo sa likod ng pulping ito, from our chairman to myself and to our mga predikador na tumatayo dito, Panginoon. It is your Holy Spirit, it is your anointing that gives us the confidence to share the Word of God. And so today, please help us with an open mind and open heart to accept the blessings of your words. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Wala po si Doktora today. Hindi ko po siya nakasama kasi po I'll be working the whole day. Pagkatapos po ng service, ako po ay merong child dedication dito po sa may Malanday. At mamayang gabi po ako po ay magsiservice sa Patay. So wala na po akong uwian. Kaya sabi niya, Daddy, online na lang ako. And let me tell you, ang ating pong online ay very clear. Ang sound very clear, ang video very clear, it's beautiful, beautiful. Matutuwa po kayo, mai-enjoy nyo na ma-share ang ating pong mga online na mga services. So please share our online services. Ang ating pong topic this morning ay pinamagalan po nating Covenant Promise on Giving. Covenant promise on giving. Now, God is a covenant-making God. From the very beginning, ang Panginoon po ay gumagawa ng covenant sa atin. Tinawag niya si Abraham. Abraham, I will bless you. I will make you a blessing. Anyone who bless you will bless you if you obey and follow my words. Ganon din po ginawa niya kay Noah. Noah, you prepare the ark. Noah, you do according to my instructions and I will save you and your family. Yun po ginawa niya kay Moses. Ginawa niya sa mga Israelites. Ginawa niya kay David, kay Solomon, sa mga prophets. Even si Jesus in the New Testament, He made covenant with His people. A covenant is an agreement. Sabihin niyo po, agreement. It's an agreement that if you do this and obey me, I will do this and bless you. Covenant. Ganon din po sa giving, mga kapatid. Sa giving, there is a covenant in the Word of God. Ito po, focus na ito ay sa book of Proverbs, pero mababasa po natin sa bagong tipan ang mga salita ng Panginoon pagdating sa giving. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. That's the covenant. Magbigay kayo
bibigyan kayo ng Diyos. At ang kanyang pangako, ang ibibigay sa inyo ay siksik, liglig, umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. That's the agreement. That's the covenant. At ngayon pong umaga, makikita natin, ito po ay very clear teaching in the book of Proverbs. Ito pong una niyang salita sa verse 9, sa Tagalog. Parangalan mo ang Diyos mula sa iyong kayamanan. Yung pong salitang honor the Lord, parangalan mo ang Diyos, ay isang bagay na hindi lang po sinasabi. Kasi po marami sa atin, we honor the Lord by what we say. Oh, I honor you. Oh, I praise you. Oh, I love you. But honoring the Lord is more than just the words we say. Honoring the Lord is what we do. Sabihin niyo po, what we do. Kagabi po, ako din po ay nasa funeral service. Meron po kaming service kagabi at karaniwan po sa mga lamay sa patay at mga service sa patay, may mga nagsasalita. Napakasarap pong umupo doon at pakinggan yung mga nagsasalita tungkol doon sa namatay. Ang tawag po natin doon ay luksang parangal na sinasabi nila kung gaano kabait, kung gaano kabuti, kung paano matulungin, kung gaano kasipag maglingkod sa Panginoon. Ino-honor natin yung namatay. Kaya nga po, luksang parangal. Ino-honor natin. In the same way po, sa mga ibang okasyon naman, kamukha po yung Oscar. Ewan ko kung nakapanood kayo ng Oscar sa Amerika. Ino-honor nila yung, first, I want to thank my wife for helping me. I want to thank my friends. Ino-honor niya yung mga tao na tumulong sa kanya. Kung bakit niya naabot yung kanyang maaabot. Malapit na po mga graduation. Marami pong mga speech yan sa mga nag-graduate. At sinasabi ng mga batang valedictorian, yung mga tulong ng kanilang mga teachers, yung tulong ng kanilang mga magulang, to give them honor and recognition. But you know what? Sa dami-dami po ng ating ino-honor at nire-recognize, minsan ang nakakalimutan nating bigyan ng honor at recognition ay si Lord. Yung patay na o-honor, pero si Lord nakakalimutan. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, above all, honor the Lord. Sa Tagalog, parangalan mo ang Diyos. Paano po bang pinaparangalan ang Diyos? Tayo nasa simbahan, tayo po ay narito para parangalan ang Diyos to honor God. Pero dito po very specific, parangalan mo ang Diyos mula sa iyong kayamanan. Taas nga po ang kamay ng may kayamanan. Nako. si Jam lang ang may kayamanan. Ulit ko po, taas po ang kamay ng may kayamanan. Hindi nila matanggap na sila'y mayaman eh. Alam niyo po mga kapatid, ang kayamanan, hindi naman pera lang ang ating kayamanan. Whatever we have. In fact, ako po'y tumayo dito at nagdadrive ako kanina, iniisip ko yung pong babaeng balo. Babaeng balo. Taas nga po ang kamay ng mga babaeng balo sa atin. Yan, yung mga widower. Yan. Marami po tayong babaeng balo dito. Yung pong babaeng balo, pumasok sa templo. Samantalang si Kristo at ang kanyang mga alagad ay nakatayo doon sa malapit sa lagayan ng mga offering. Doon po siya nakatayo eh. Nakatayo siya doon kasama ng mga alagad. At lumapit ang isang babaeng balo. At naghulog ng 2 kusing. Inihulog niya. Kasunod po niya ay pumunta ang isang mayaman na may dalang bitbitan at ibinuhos niya sa lagayan ng offering yung lahat ng kanyang mga offering. Napakalaki ng kanyang offering. Napakadami ng kanyang binigay. Nakatingin si Kristo at sinabi ng Panginoon, mas malaki yung ibinigay ng babaeng balo. Bakit? Sapagkat yung mayaman, ang ibinigay niya ay extra lang sa kanyang kayamanan, pero yung balo, ibinigay niya lahat ng kanyang ari-arian. Now, mga kapatid, this morning, nung kayo po ay humugot sa inyong wallet at naglagay sa offering, iba po sa inyo nagbigay ng 1,000. Iba nagbigay ng 5,000. Baka nga po may nagbigay ng 10,000. Pero ang tinitingnan ng Panginoon, hindi po yung nawala, kundi yung natira
Di po ba? Kasi yung pong balo, wala siyang itinira, ibinigay niya lahat yung 2 kusing. Samantalang yung mayaman, yung ibinigay niya extra dun sa kanyang kayamanan. Kumbaga surplus dun sa kanyang kayamanan. So ang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung lumabas, kundi yung naiwan. Mga kapatid, yung pong babaeng balo, wala na siyang iniwan. Kaya nga po mga kapatid, this morning, nais ko po sanang i-point out sa inyo na sa mata ng Diyos, hindi po niya sinusukat kung bagkano yung ating ibinigay. Sapagkat alam ng Panginoon kung ano ang meron tayo at kung ano ang wala tayo. Hindi niya po tayo hahanapan ng wala sa atin. Amen? In fact, maliwanag po sa Bible, magbigay kayo ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat ang nais ng Diyos ay nagbibigay ng masaya. Give according to your increase, in proportion to your increase. Kung wala po kayong tinanggap na blessing last week, hindi po magagalit ang Diyos pagka wala kayong ibinigay. Halimbawa po, the whole week, nasa bahay lang kayo, wala kayong income, pumunta kayo ng church, wala kayo na ibigay, alam naman ng Panginoon wala kayong income. Kaya magpe-pray ka, Lord God, parang si Jacob. Si Jacob po, alam nyo, nung siya'y tumatakas kay Esau, siya po ay napunta sa Bethel at siya po ay nakatulog. Pagkatulog niya, meron po siyang panaginip o dreams na merong hagdan na meron pong mga anghel na umaakyat at bumababa. At doon po sa tuktok ng hagdan, nagsalita ang Panginoon, I am the God of Abraham and Isaac and Jacob. I will bless you. I will be with you. I will take care of you. Sabi ng Panginoon, if you obey me. Pagising po ni Jacob, ang sabi niya, Panginoon, naglagay siya ng altar, sabi niya, Panginoon, kung iingatan mo ako at pagpapalain mo ako, I will give you. Sabi niya, I will give you 10% of everything I receive. 10% of everything I receive. Nung pong sabihin ni Jacob yan, wala siya kahit ano. Tumatakas po siya mula sa kanyang kapatid. He has nothing to offer God. But he made a pledge. Father God, whatever I receive, I will give you the 10th of everything I receive. So mga kapatid, kung wala ka na-receive, God understands na wala ka ibibigay. But kung ikay mananalangin, God, please bless my work. Please bless my business. Father God, tulungan mo po na may mag-abot sa akin, na may magkaloob sa akin, na may mag-share sa akin. And let me tell you this. God will supply all your needs. Can you say amen? God will supply all your needs. Some of you nag-aalala, Lord, malapit na ang camp. Sabi ni Chairman, 100% na ang kailangan kong bayaran. Lord, wala pa akong pera. Sino po sa inyo may pera na para sa camp? Ayan. Thank you, Chairman. Sister Jojo, dagdag mo kami 4. Ayan, kami 4. So, ilista muna kami doon. So, 34 na nakalista. Ayan. Let me tell you this, mga kapatid. If you pray, God will provide. Sabihin niyo po, God will provide. Natatandaan ko po last year, ang camp natin, nabagyo tayo, binagyo. Kaya po yung ating baptism sa camp, dito na natin itinuloy. But it was a beautiful, powerful camp. It's such a joy to be there. Kaya po we look forward to the camp this year. Yun po parang family retreat nating lahat. Di po ba? Gusto niyo, mga pamilya niyo, nagbabakasyon, na para malayo-layo kayo sa mga stress, malayo kayo sa mga, mga kapatid, sa mga burdens. So, magbakasyon tayo doon. Kasi doon, napakalamig. Nandoon, hindi kayo magluluto, hindi kayo mamumroblema mamamalengke. Nandoon, meron tayo pong mga sessions, morning, afternoon, evening, may swimming pool. Napaka gandang panahon para mag-relax. Not only as a family, but as a church. So, kaya po napakahalaga sa atin ng camp. Family camp. And you say, God, wala pa kaming pera. So you pray to God, God, please provide for all our needs. And let me tell you this, God will open doors
God will open ways na kung saan ang Panginoon ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi niya tayo hahanapan nang wala tayo. Kaya po ang pagbibigay ng tithes, ang tinatithes po kung meron kayong blessing. Di po ba? Halimbawa, tumanggap kayo ng 1,000. Magkano po tithes ng 1,000? 100. So, kukuha kayo ng envelope, ilalagay niyo yung 100, ilalagay niyo po dyan. Pastor, wala po nagbigay sa akin ng 1,000. Di wala ka bibigay. Alam naman ni Lord yun eh. Alam ni Lord na wala kang itatites kasi wala kang tinanggap. Taas nga po ang kamay ng mga walang tinanggap last week kahit ano. Dahil lahat tayo may tinanggap. You honor the Lord by giving God what belongs to God. Hindi kaya po hihingan ng wala sa'yo. Let me tell you that. Hindi ka hihingan ng Diyos ng wala sa'yo. Pero lahat ng meron ka, galing sa Diyos. Can you say amen? Ako po'y nagagalak sa Panginoon na binigyan niya ako ng wife. Na binigyan niya ako ng 3 anak. Na binigyan niya po ako ng ministeryo, na binigyan niya ako ng trabaho, na binigyan niya po kami ng sasakyan. Lahat po yan galing kay Lord. Pati po yung good health. Good health. Galing yan po kay Lord. In fact, kaya po kami nag-service sa Patay. Meron po kaming parang associate pastor diyan po sa Pasong Tamo na namatay. Siya po very gifted. Nagsesermon, nagsa-Sunday school, nag-amaawit. Very masipag sa gawain ng Panginoon. Kinuha na siya ni Lord at the age of 57. Very young. Complications of diabetes. Nagkaroon po siya ng liver problem because of diabetes. Yun, doon na po kinuha na siya ni Lord. So, habang tayo po may lakas, habang tayo po ay may buhay, may pagkakataon, ay mga kapatid, maglingkod ka sa Panginoon, amen? Maglingkod ka sa Lord. Kasi po, ang buhay mo ay gift. Gift. My life is a gift. My strength is gift. Tinatanong nga ako ni Chairman, dati, Pastor, may mga maintenance ka na ba? Nung araw po, hindi po ako nagme-maintenance. Bagamat tumataas ang blood pressure ko, ayaw ko mag-maintenance kasi isip ko, hirap ata may maintenance. So taas-taas lang yung blood pressure ko, nahihilo ako, minsan hindi ako makapunta sa school, hindi ako makapunta kasi nahihilo ako kasi meron akong high blood. Sabi ni Chairman, Pastor. Doon po ako, Chairman, nagbago. Parang nag-click sa isip ko na maybe I should open myself to it. Sabi niya, Pastor, ako, 42 years old pa lang ako, meron na akong maintenance. Hanggang ngayon, yun pa din ang gamot ko. Yung doktor ko, yun pa din. Wala namang problema sa maintenance. It helps you. And I said, yeah, maybe I need maintenance. So kaya po ako ngayon ay nag-amlodipine ng 5 mg. Yun lang naman, 5 mg amlodipine. Okay naman po ako, hindi na ako masyadong naha-high blood. Kay Liam lang ako naha-high blood. May pagka-special po kasi yung anak ko na yun. Pero Chairman, mukhang magdadagdag pa ako ng isang maintenance kasi tumataas po ang aking blood sugar. Oo, mataas-taas sa konti ang blood sugar. Kaya po, I have to watch myself kasi pag hindi po ako kumain ng maayos, naglo-low blood ako, nahihilo-hilo na ako. Pag kumain naman ako ng madami, nahihilo din ako. So, ano po yan, mahirap pong panimbangin yung sugar eh. So, kaya po sabi ko, Panginoon, I thank you that I have strength, I have the ability, I have the life. Kasi life is a gift. Life is a gift. And I want to honor the Lord with my life. Kaya po today, I told my wife, Mami, pagpunta ko ng Marikina, hindi na ako uuwi. Kasi meron pa akong binyag, meron pa akong patay. Hindi na kita mahahatid pa uwi. Mag-online na lang daw siya. Dapat sa kanya kasi Aaron matuto mag-drive, no? Dapat matuto siya mag-drive. It's about time. Paano kung kinuha na ako ni Lord? Sino magdadrive sa kanya?
Kaya po habang ako'y nabubuhay mga kapatid, I want to honor the Lord not only with my wealth, but with my life. Di po ba? How can you, hindi naman po ang Panginoon pera lang ang hangad ng Diyos sa atin. No, no, no. Ang Diyos po natin, hindi po nangangailangan ng pera natin. Paano mo naman ibibigay yung pera mo kay Lord? Saan naman gagamitin ni Lord yung pera niya? Yung pera natin? No, ang pera po, nais ng Diyos ibigay natin sa gawain ng Diyos para sa Kanya. Di po ba? Yung po sabi sa Malakay, sabi niya, ninanakawan niyo ako. Ang sabi ng mga tao, paano naman namin nanakawan ng Diyos? That's exactly the question. Ang sabi ng God, sa pamamagitan ng propeta Malakay, ninanakawan niyo ako. Ang sabi ng mga tao, paano ka namin nanakawan, Panginoon? Sumagot ang Panginoon, sa hindi ninyo pagbibigay ng mga ikapu, ninanakawan niyo ako. Narito, ibigay niyo sa bahay ng Diyos ang mga ikapu para may magamit. Yung po salita sa Tagalog, para may magamit. Basahin ko na po para po sakto. Para po maisipan nyo yung mga salita ng Panginoon sa atin. Malakay, pakilagay mo nga, Joyce, 3:10. Mas maganda po siguro, verse 8. Para po makuta natin. Verse 8. Will a mere mortal rob God? Ha? Tayo pang mga mortal, manakawan natin ng Diyos, yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? Ang sabi ng Panginoon, in tithes and offering. 9. You are under a curse. Your whole nation has been cheating me. You see mga kapatid, pag hindi mo binigay kay God, yung para sa God, you are cheating God and you are under a curse. Para po ba sa pagtatax yan eh? Sino po sa inyo ang hindi nagbabayad ng tax? Nako, cheating yun, di ba mano? Pag di ka nagbayad ng tax, cheating yun. You are cheating the government. But here, pag hindi ka nagbigay ng tithes and offering, you are cheating God and therefore, you are under a curse. Ibig sabihin yung negosyo mo, hindi po nabe-bless, instead may curse. Yung trabaho mo, walang blessing, instead may curse. That's what the Bible says. You are under a curse, for your whole nation has been cheating me. Verse 10, bring all. Hindi po 1/2 of the tithes, hindi po 3/4 of the tithes, all of the tithes. Bring all the tithes into the storehouse. Yung pong bahay ng Diyos, storehouse. So there will be enough food in my temple. You see, ang tithes ng Panginoon belongs to the temple. Hindi po yan belongs to the chairman o to the pastor. Wala naman po kaming ginagastos na mga tithes. No. Si Kiboloy, oo, kinukuha niya lahat ng tithes ng mga tao, si Kiboloy. Hindi naman po kami si Kiboloy. Hindi po namin ginagalaw yan. Because the tithes belong to the temple of God. Para po may pambayad tayo ng kuryente, para po meron tayong pang-outreach, para meron tayong pang-support sa mga workers. Sabi niya, bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's army, I will open the windows of heaven for you. Sino po may sabi? Si God. Ang sabi ni God, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the tests. Mga kapatid, this is the word of God, and God is saying, you try that, subukin mo ako. Para ba sinabi ni Sharma, kasi minsan si Sharma nangangako eh. Pag maaga kayo sa Sunday school, bibigyan ko kayo ng barbecue. You remember last time? Meron tayong barbecue? Maraming umaga, maraming dumating na maaga. Sabi niya, taas ang kamay ng mga maaga, taasan ang kamay. Sabi niya, ipasok niyo na yung barbecue. Test me, try me kung hindi ko gagawin. Parang ganun si chairman eh. Pag nangako ako, you try me kung hindi ko gagawin. Si chairman yun. Kaya hindi na naulit yung pangako niya eh. Sa susunod ulit.
If chairman can make good on his promise, God can make good on his promise. Amen? Hindi po kami ni chairman ang nangangako sa inyo na pag binigay niyo yung inyong tithes, kayo po'y pagpapalain ng sagana na walang enough room para ma-contain ninyo, para magkasya yung pagpapala ng God. Natutuwa po ako kay Leah ngayon umaga. Migs, grabe pagpapala ng God. Asan ba si Migs? Ayun sa likod. Grabe ang pagpapala ng God sa'yo. Binigyan ka ng beautiful daughter na ang galing-galing kumanta. Binigyan ka ng beautiful wife. Binigyan ka ng napakababait na mga biyanan. Naku, napakahirap kayang maghanap ng mabait na biyanan. Di po ba? Binigyan ka ng napakabait na sister-in-law. Aba, kung ako naman sa iyo, Migs, nasa mo si Migs? Ayun, sa kabila. Kung ako naman sa iyo, Migs, bakit hindi mo ibibigay yung best kay Lord? Napakabait ni Lord. Tapos, hindi mo bibigay yung best kay Lord? Ganoon din naman si Savior. Natutuwa ko kay Savior kasi lagi silang nandyan. Binigyan ka ba naman ng magandang asawa? Si Mia. Binigyan ka ng mabait na biyanan, si Ka Cosme. Binigyan ka ng gwapong-gwapong anak. Ano pa mahihiling mo? Si Jam, saka si Neil, no? Natutuwa tayo kay Jam, kay Neil, sa kanyang mami na lagi nandyan. Kasi po, napakabait ng Diyos. And they are now regular sa ating church. Napakabait ng Diyos. Binigyan ka ba naman ng napakaraming blessing? Bakit hindi mo ibibigay yung iyong best sa Panginoon? Hindi ka naman niya hihinga ng wala sa'yo. Hindi niya po ko hinihinga na kumanta. Mga kapatid, hindi ko kailanman narinig na kumanta ka. Sabi, hindi niya hihingi sa akin yung wala sa akin. Wala po akong gift of singing. Hindi niya hihingi sa akin yun. Kasi po pag sinubukan ko kumanta, baka magtakbuhan kayong lahat. Hindi niya hihingin sa inyo yung wala sa inyo. Kasi lahat ng meron kayo, bigay ng Diyos. Amen? Lahat yan bigay. Lord, thank you for my wife. Thank you for my baby. Thank you for mga biyanan ko. Thank you sa trabaho ko. Thank you sa negosyo ko. Galing sa iyo lahat, Lord. So, the way to honor God is, ibigay mo sa Diyos yung para sa Diyos. Hindi nangako sa iyo si chairman, ang nangako sa iyo si Lord. Pag binigay mo kay Lord, ang para kay Lord, look, I will open the windows of heaven for you. God says, I will pour out blessings so great, walang enough room for you to take it in. Grabe, umaapaw, siksik, liglig, umaapaw ang pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos. At ang sabi niya, try it! Try it! Put me to the test. Tanong si chairman, sa more than 50 years, na silang dalawa ni Mrs. Santos ay naglilingkod sa Panginoon. Tanong niyo sa chairman, kung nabali na ba o nabaliwala ba ang pangako ng Diyos? No. Their family is a living testimony that if you put God to the test, God will never fail you. Never. Kaya po ang sabi ng Bible sa atin, mga kapatid, honor the Lord. Balikan po natin yung Proverbs 3. Honor the Lord. Kaya ang pera mo 2 kusing. Kung ang pera mo 100, kung ang pera mo 1,000, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Honor the Lord. Honor the Lord with your wealth. Sabihin po ng wealth, yung iyong kayamanan. Ang anak mo, di po ba? Kanya ayaw yung magtaas na, taas niya ang kamay na may mga kayamanan. Ayaw yung itaas ang inyong kamay kasi hindi nyo naisip, si Leah ay kayamanan. Ang anak ko lang ang aking kayamanan, di ba? We always say that, ang anak ko lang ang aking kayamanan. Blessing mo yung kayamanan mo yun. So, mga kapatid, yung kayamanan mo, ano man ang ibinigay sa'yo ng Diyos, kayamanan mo yan. Bigay ng Diyos. Everything you have. At ina-acknowledge mo na ang Diyos ang nagbigay niyan, kaya ino-honor mo siya pag binigay mo yung first fruit. Ano po yung first fruit? First fruit, mga kapatid, yung po yung unang ani. Merong si Santi, meron po siyang kalamansian. Kukunin niya yung unang ani, yung pinakamagandang ani, dadalhin niya sa gawain ng Diyos. Yun ang unang ani mo. Yung best part. Hindi yung dulo. Kasi po minsan may mga tao,
Inani na lahat. Yung matter, padala nyo doon sa pastor. Yung mga bulok-bulok na hindi makain, ipadala nyo sa simbahan. Oh. Sister Piling po, pag nagdadala ng kamyas, yung unang ani ng kamyas, tingnan yung kamyas. O maganda bunga. O kuhanin niyo yung magagandang bunga, dadali natin sa church. Yung po yung first fruit. Dadalhin mo sa church yung pinakamagandang ani mo. Yung the rest, yun ang sa atin, the rest. 90% nga yung sa inyo, 10% lang kay Lord. So, ibig po sabihin, pagtanggap nyo ng sweldo nyo, itatabi nyo na yung kay Lord. Di po ba? Ito, itatabi nyo ito kay Lord. Ito pambayad ng kuryente. Ito pambayad ng tubig. Inuna mong tinabi yung kay Lord. Yun ang first fruit mo. You give the best part, you give the first part. Sabi niyo po, first part. Thank you. Hindi yung dulo. Kasi karamihan sa atin, yung kay Lord yung dulo, hindi yung kay Lord yung first. Kaya nga first fruits ng ani mo, lahat ng blessing mo. And then verse 19, then ang iyong mga kamalig ay mapupuspos ng apaw-apaw. Yung po gusto ko makita sa inyong lahat. Gusto ko makita yan kila Jam, kila Xavier, kila Camille. Natutuwa nga ako pag marami may mga kotse sa labas. Natutuwa ako kasi alam ko pinagpapala mga miyembro. Natutuwa ako na dumadami ang mga may trabaho, dumadami ang nakaka-graduate. Natutuwa ako sapagkat alam ko, tunay ang Diyos, pinagpapala kayo. Kaya nga po, excited ako sa inyo. Pag nakikita ko sa Facebook, may na-promote, praise the Lord. May blessing, praise the Lord. Natutuwa po tayo kami ni Chairman. Natutuwa kami kasi pinagpapala kayo ni Lord. At yun naman po pangako, ibigay nyo kay Lord para kay Lord, i-honor mo si Lord, at ang iyong kamalig ay mananagana o overflow. At ang iyong vats will flow over with new wine. Pero mga kapatid, hanggat hindi po natin ibinibigay sa Diyos ang para kay Lord, honor natin si Lord, wala po tayong maaasahan. Kaya po ako nalulungkot sa iba sa atin na ayaw magtapat, paano tayo pagpapalain? Ano po sabi ng Biblia? Ang nagtatanim ng kakaunti, aani ng kakaunti. Ang nagtatanim ng sagana, aani ng sagana. Ang hindi nagtatanim, walang aanihin. So mga kapatid, kung kayo po hindi umaani, I'm sorry to say, it's not the fault of God. Wala kaming ani. Paano tayong aani? Hindi tayo nagtatanim. Magtanim kayo ng paglilingkod, aani kayo. Magtanim kayo ng pagmamahal, aani kayo. Magtanim kayo ng ministry, aani kayo. Magtanim kayo sa Panginoon, aani kayo. Magtanim kayo sa pagbibigay, aani kayo ng saganang